Magandang araw sa ating lahat. Ito may pinapagawa sa atin, steamer. Ang problema nito, leaking. Nagli-leak po dito yung tubig ng water tank. Okay, share ko na rin dito. Bali, lilinisin na rin natin itong mga daluyan ng tubig. Bali, ito po ay nakalagay yan dito. Okay, tapos itong mga hose, lilinisin natin. So, para ma-repair natin itong container ng tubig, kailangan anuhin natin dito yung screw, baklasin natin dito, tapos so itong wire para sa float switch puputulin na lang natin dito. Tapos para matanggal, kung titingnan ninyo, napakadumi ng container, lilinisin na rin natin yan. Okay, ito na, pinutol na po natin yung wire para sa float switch, tapos tinanggal na din natin yung screw. So, tanggalin natin ito, tapos mahuhugot na yan. Yan. So lilinisin natin ito. Gamit natin pang linis dito ay tubig, lagyan natin ng sabon. Yung sabong panlaba, yun yung gagamitin natin pang linis dito. Tapos ayusin natin itong leak, yung nag-leak dito. Ano ba yung kanilang inilagay? So, tatanggalin natin ito. Tingnan natin ang sitwasyon. Tapos, ikwento ko sa inyo paano ba yung pag-repair ng ganito na problema na nagli-leak yung water container ng steamer. Tingnan natin yung ginawang pantapal nila. Actually, hindi siya kumapit doon sa plastic kasi malangis. Okay, so kailangan linisin muna natin ito, papatuyuin natin, tanggalin yung langis dyan, saka natin i-repair yung part kung saan tumatagas yung tubig. Ayan, natanggal na natin. Tapos ito, nahulog, parang wala na siyang lock dito, natanggal yung lock kaya tumatagas. Tingnan natin ito. Ayan o, andyan yung lock. So kailangan tanggalin natin yung lock dito para maibalik natin. At ito na nga, nalinis na po natin yung container ng tubig, yung float switch. Ito yung kanyang gasket at saka yung lock. At saka itong mga hose dito. Yan, malinis na po yan. Tapos sunod na gagawin natin dito, i-reinstall natin ito. Check natin kung magli-leak pa ba. Gagawin natin dito itong float switch, yung part dito, ito. Yan, lagyan natin yan ng tiplon para hindi na mag-leak yung tubig. Yun lang yung ating magiging solusyon dito sa nagli-leak na tubig nung container o nung water container nitong steamer. At ito na po yung ating ginawa. Nilagyan na po natin yan ng tiplon. Sunod, papasok natin ito dito, tapos i-install na natin ito sa container. Dito na nga, nilagyan na po natin ng tubig. I-check natin kung nagli-leak pa ba. Dito sa ilalim. Ayan. Makikita natin wala na po siyang water leak. At ito na, na-reinstall na natin yung water container dito sa steamer. Naibalik na rin natin yung iba pang pipes dito. Yung mga hose, ayan, naibalik na natin. Tapos, naibalik na natin yung connection ng wire na papunta dito sa float switch. Kung mapapansin ninyo, nilagyan ko yan ng epoxy. Although hindi na siya nagli-leak nung mag-test kanina, since nagbibigay tayo ng warranty na hanggang 3 months, so para hindi ito kaagad ma-back job, nilagyan ko yan ng epoxy. Ang purpose po ng epoxy na yan ay para hindi po gagalaw yung nut dito. Kasi napansin ko yung nut, medyo maluwag na siya.
Kaya nga nilagyan natin ng Teflon tape para maging masikip siya at hindi na siya mag-leak. So ang ating LAN ay naninigurado tayo na hindi kaagad ma-back job. So nilagyan natin ng epoxy. Pero bago natin yan nilagyan ng epoxy, yung ginawa ko dyan sa plastic, yan po ay kinaskas natin. Ang purpose po ng pagkaskas ng plastic ay para doon kakapit yung epoxy, para hindi kaagad matanggal. So ayun po yung ating ginawa. So okay na ito. Sana po ay meron kayong natutunan sa aking video tutorial. Kung nagustuhan nyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.